Ma'am, huwag lang masyadong bitter. Mag-happy-happy ka na lang. Alam nyo, ang mga bitter ay yung mga didilis, mga didi sheets. Kasi hindi naman tayo magiging bitter dahil panalo ang ating Pangulo Bongbong Marcos. Ang mga didi sheets, sila ang bitter kasi nag-hope sila na mapapatalsik nila ang ating Pangulo Bongbong Marcos para mailagay nila si Saramaw, pero hindi naman mangyari-yari kasi nga ang mga tao ay nakasuporta sa ating Pangulo Bongbong Marcos. Galit na galit ang mga DD Sheets, di ba? Gusto nila mapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos kasi gusto nilang pagtakpan ang lahat ng kawalang-hiyaan ng mga Dutertes. Di ba? Unang-una, takot sa ICC, nagtatago. Pangalawa, gusto nila si Kibuloy ay makaligtas sa mga kaso. Pangatlo, andyan yung mga alipores, mga bantag, mga tives, o kapag napatalsik na naman si PBBM, happy-happy na sila. Wala nang kaso, di ba? May kaso man, mawa-whitewash yan. Kaya gusto talaga nila na patalsikin ang ating Pangulo. Pero hindi yan mangyayari. Kasi nga, ang 31.6 million Filipinos are behind back of our PBBM, 'di ba? At super galing ng ating Pangulo. Kita nyo naman, the first president na nakakarating sa mga liblib na lugar ng Pilipinas. At kita mo naman, namimigay talaga ng mga ayuda, ng mga tulong, iba-iba, 'di ba? Oh, sandali, sabi niya, Duterte nagpalibing kay Marcos. Hello, paulit-ulit yan, paulit-ulit. Duterte nagpalibing kay Marcos, paulit-ulit. O sige, sagutin natin ulit, once and for all, sagutin natin to. Okay, ang sabi kasi ng mga DD sheets palagi nilang inibida, Duterte, sabi pa nga ni Pulong si Pulong ba o si Baste? Ang sabi niya ni Baste, ang akong amahan ang nagpalubong sa imong amahan. Oh, di ba? Isinusumbat ngayon ni Baste Duterte. Ang sabi niya, ang tatay daw niya ang nagpalibing daw kay President Marcos Sr. Ito naman ang masasabi ko mga guys kay Baste, no? Ito, mga didilis yan, makinig kayo. Ito masasabi ko. Nang tumakbo si Duterte noong 2016, walang nakakakilala sa kanya. Mismo sa kanyang bibig, sinabi niya, walang nagsusupport sa kanya na gobernador, walang nagsusupport na mayor, wala nga siyang barangay, walang nagsusupport sa kanya, hindi siya kilala ng mga tao. Kilala lang siya sa Davao, pero sa Luzon, sa Visayas, sa another part ng Mindanao, sa NCR, hindi siya kilala. In short, bakit siya nakilala ng mga tao? Kasi dinala siya ng Marcos family. Si Amy Marcos, yan, ikinampanya yan si Duterte. Pagkatapos, yung ibang mga malalapit kay PBBM, nagano pa sila mga guys, nag-form sila ng isang grupo na Alyansang Duterte at Marcos. Kita nyo, ang gumawa niyan mga guys ay yung mga grupo na mga kaalyado ng ating Pangulo, no? So, yan ang ginawa nila. So, mas lalong nakilala ngayon si Duterte, no? Mas lalo siya nakilala pagkatapos talagang kinakampanya siya, tapos na-capture din niya yung puso ng mga loyalista kasi nga mga guys sa kanyang mga kampanya palagi niyang sinasabi na kapag siya daw ay nanalo, ipapalibing daw niya si President Marcos Sr. Pagkatapos sabi pa niya, palagi niyang binibida tuwing meron siyang mga meeting di avance, palagi niyang binibida na pinakamagaling na presidente si Marcos Sr. So ganito daw, yung biyayang dagat, ganyan daw, ang ganda ng programa, yung Masagana 99, ang ganda daw ng programa, self-sufficient tayo sa bigas, tapos nag-export, etc., etc.
In short, mga kaibigan, palagi ho niyang binibuild up si President Marcos Sr. At ginamit po niya ang pangalan ng dating Pangulo para siya ay talagang magustuhan at mahalin ng mga loyalista. Yan po ang dahilan, mga kaibigan. So ngayon, na-capture ni Duterte yung boto, no, ng mga loyalista, ng mga Marcos supporters, kasi palagi niyang binibita Binibida niya palagi si President Marcos Sr., no? So, ang nangyari, mga kaibigan, kung titingnan natin, ang nangyari, vice versa. Vice versa. Quits lang. Kung sinasabi nila na, kung sinasabi ng Duterte na ang tatay ko nagpalibing sa tatay mo, kung sabihin naman ng mga Marcos na, kaya nanalo si Duterte dahil sa Marcos, dahil sa suporta ng Marcos loyalists and Marcos supporters, kaya siya nanalo. Di ba? Wala silang magagawa doon. Kaya ang masasabi ko, quits lang dito. Walang pwedeng magsabi na, kaya napalibing tatay mo dahil sa tatay ko. Kung sabihin naman ng mga Marcos, kaya nanalo si Duterte dahil sa boto ng Marcos loyalists and Marcos supporters. Sa tingin niyo mananalo si Duterte? Kung hindi siya dinala ng Marcos, sa tingin niyo mananalo yan? Hindi yan mananalo. Kami nga, pamilya namin, Mindanao kami, taga Mindanao, pero hindi namin kilala si Duterte. Kasi nga, 1977, nag-migrate kami sa Manila. So, hindi namin kilala si Duterte. Nung tumatakbo si Duterte as President of the Philippines, kinilala namin yan. Sino ba yan? Taga Davao daw yan. Taga Davao yan. Sabi pa nga ng kapatid ko, yung pinakamatanda. Davao, mayor lang naman pala siya ng Davao Hindi niya kakayanin ang buong Pilipinas. Wala naman pala siyang ibang karanasan. Mayor lang naman pala. Hindi nga naging senador, di ba? Hindi namin kilala si Duterte. Taga Mindanao kami. Hindi namin siya kilala. Yan ang sinasabi ko, wala pong nakakakilala kay Duterte. Kaya napakapalad po ni Duterte na dinala po siya ng Marcos family. Nang dahil sa sinuportahan siya ng Marcos family, kaya inendorso siya sa mga loyalista, sa mga Marcos supporters, kaya po si Duterte ay nanalo. Hindi po siya mananalo, mga kaibigan, kung wala po ang Marcos loyalists and Marcos supporters. Dahil local lang naman si Duterte. Davao lang yan. Local. Walang nakakakilala sa kanya. Real talk lang tayo dito. Local lang si Duterte. Wala pong nakakakilala sa kanya. Kaya mga kaibigan, kung pag-uusapan lang natin yung utang na loob, kung titingnan natin, mas malaki ang utang na loob ng mga Dutertes sa mga Marcos. Kung magsisingilan tayo ng utang na loob, mas malaki ang sisingilin ng mga Marcos kaysa masisingil ng Duterte. Kasi, kung walang Marcos, wala namang Duterte. Yun ang totoo, mga kaibigan. Kung walang Marcos, walang Duterte. 'Di ba? Kaya kita niyo, mga kaibigan, na lalong lumaki ang utang na loob ng mga Duterte dahil sa pagkapanalo ni Sara Duterte. Hindi mananalo yan kung hindi yan pumartner kay PBBM. Katotohanan yan. Kaya nakita nyo, di ba, kahit na pinagpipilitan ng tatay niya na i-partner siya kay Bongo, hindi talaga siya pumapartner kasi alam niya na mahina si Bongo, na hindi siya kayang dalhin ni Bongo. Alam niya na hindi siya mananalo. Kaya yun, talagang nung pumunta si Amy, no, doon sa Davao, at sinabi na, makipag-partner kay PBBM. Nagkunwari pa na ayaw-ayaw. Pero kita mo naman, sumagot ka agad, oo. Kasi gusto kasi ni Sara yung assurance na talagang kapag tumakbo siya as vice presidente, kailangan manalo siya. Kasi nga si Sara, meron siyang ugali na spoiled brat. Meron siyang ugali na kapag gusto niya, kailangan, kung tatakbo siya dyan, kailangan
mananalo siya. Kailangan may assurance na mananalo siya. Eh dito kay kung i-partner siya dito kay Bongo, alam niya na hindi siya mananalo. Kaya hindi talaga siya diyan makikipag-partner kahit na nagalit na yung tatay niya, kung ano-ano nang ginawa, 'di ba? Hindi talaga siya makikipag-partner kasi alam niya na wala siyang hope, wala siyang pag-asa na maging vice-presidente or wala din siyang pag-asa na maging pangulo ng Pilipinas kung tatakbo si PBBM. Eto mga guys, real talk tayo ha. I-recall natin ha. Nung mga panahon na si PBBM hindi pa nagdideklara na tatakbo as pangulo ng Pilipinas, sa mga survey palaging nangunguna si Sara. Tingnan nyo ha, si Sara ang laging nangunguna sa mga survey. Kasi hindi pa wala pang declaration kay PBBM na tatakbo siya sa pagkapangulo. Pero naiba ang usapan mga guys. Nung si PBBM ay nagdeklara na tatakbo as Pangulo ng Pilipinas, naiba ngayon ang usapan. Dahil mga kaibigan, nabaliw ang mga loyalista, nabaliw ang mga Marcos supporters, kahit mga senior citizen, kahit mga nakatungkod na, mga humahalik na sa lupa, naglabasan at nagparehistro kasi gustong-gusto nila na manalo si PBBM. Kaya halos lahat, kahit yung mga ayaw magparehistro, yung napakatagal na hindi bumuboto, lumabas ng bahay para magparehistro. Kasi very eager ang mga tao na talagang iluklok ang isang Marcos sa Malacanang. Kaya mga sumusunod na mga survey, mga kaibigan, ayun na. Nangunguna palagi si PBBM. Di ba? Yun yan mga kaibigan, real talk lang tayo dito, real talk tayo. Pero kung si Sara Duterte ay tumakbo as Pangulo ng Pilipinas, kinalaban niya si PBBM, wala siya. Wala siya. Papangalawa lang siya. Si PBBM talaga ang mananalo dahil si PBBM talaga ang hinahanap ng tao. Real talk lang tayo mga kaibigan. Wala tayo ditong plastikan, no? Real talk tayo. Sa katotohanan tayo dito, para sa katotohanan, no? So mga kaibigan, eto ha, nakita nyo mga kaibigan, botohan. Sa botohan, di ba? Nakita nyo naman, nanalo si PBBM 31.6 million. Si Sara 32 point something million. Mga kaibigan, alam nyo ba na ang boto ni Sara at ni PBBM ay isang malaking ebidensya na talagang mga kaibigan, talagang si PBBM ang nagdala kay Sara Duterte. Kaya si Sara nanalo ay dahil kay PBBM. Okay, bigay ko sa inyo ang senaryo kung bakit ko nasabi 'yon, no? Hindi fake news ang sinasabi natin, totoo 'to. Bakit ko nasabi 'yon? Okay, bibigay ko sa inyo ang mga senaryo. Ganito 'yan. During the time of kampanyahan, galit na galit si Duterte. Dahil gusto niya Bongo. Ngayon, naunsyami. Si Bongo, 2%, 3%, halos wala nga di ba? So, galit na galit si Duterte. Siniraan niya si PBBM. Nagkukukin daw, weak leader daw, may bagahe, wag daw iboto, bakit daw fascinated yung mga Pilipino kay PBBM. Kapag in the times of crisis, wala daw magagawa. Yun ang ni Duterte in-establish niya sa mga tao, siniraan niya ng husto si PBBM. Diba? Kaso mga guys, yung mga DD sheets, naniwala ang mga DD sheets kay Duterte. Sino pa ang mga DD sheets yung nagkakampanya na wag iboto si PBBM? Mocha Uson. Yan, kinampanya ni Mocha Uson. Huwag ko iboto si PBBM. Nagkokokain daw yan. Ganyan-ganyan daw. Huwag niyong iboto. Sino pa? Banat Bay.
everyday binabanatan niya si PBBM. Huwag iboto si PBBM. Ang sabi ni Pangulong Duterte, ganito, di ba? Nagpa-interview pa si Duterte kay Banat Bay. So, pinagmamalaki pa nga ni Banat Bay na na-interview niya ang presidente, di ba? Ng Pilipinas, si Duterte. Sino pa? Vivian Velez. Talagang inaano nila. Bangag yan. Nagkukukain yan. Huwag niyong iboboto. So, ang nangyari ngayon mga kaibigan, ang mga DDS hindi bumoto kay PBBM. Real talk tayo ang mga DDS hindi bumoto kay PBBM. Kaya ang boto ni PBBM na 31.6 million Filipinos ay solid votes ng mga loyalists at ng mga Marcos supporters. Kasi hindi naman siya pwedeng iboto ng mga Pinklawan, ng mga Makaleni. Hindi siya pwedeng iboto niyan. Siyempre, Lenny yan Yung mga isko niyan, hindi rin siya iboboto niyan. Siyempre, isko yan sila Kaya yung 31.6 million na boto ni PBBM, solido yan. Marcos loyalists and Marcos supporters. Ngayon, bakit mas mataas ang boto ni Sara? 32 point something million. Kasi nga, yung 31.6 doon ay mga Marcos loyalists and Marcos supporters. Tayo na mga sumunod tayo kay PBBM na iboto daw si Sara Duterte dahil si Sara Duterte daw ang kaniyang partner. So, sumunod tayo. Kaya si Sara Duterte naging 32 million plus. Lamang siya ng 500,000 lang. 500,000 plus lang ang lamang ni Sara Duterte. Yun ang mga DD sheet. Yun ang solid DD sheet. Diba? Halos lahat ng bumoto kay Sara, Marcos loyalists and Marcos supporters. So, ibig sabihin mga guys, kaunting-kaunti lang talaga ang mga DD sheets. Diba? 31.6 million ni PBBM, solid Marcos yun Marcos loyalists and Marcos supporters Tapos, binoto din natin si Sara Duterte kasi sabi ni PBBM, si Sara daw ang kanyang vice president. Pero, si Sara, kaya siya lumamang kasi nga dahil may bumoto ng mga DDS sa kanya. Yun lang ang boto ng DDS. Yun lang, ganun lang sila kakaunti. Walang panlaban. Wala silang ilalaban sa atin mga guys. Wala silang panama.